So dito tayo mga kababayan, sunod. Sa sunod nating topic na kung saan yung mga basher ni BBM, isa-isa nang namamatay. Sino kaya sunod mamatay? Uuwi man si Digong, pantay ang paa, nakagarapon. Yan ang totoo. Ito na. 'Di ba? Mga basher ni BBM, isa-isa nang namamatay. Nako, ito na ba ang karma? Pero hindi po si Pilita Corrales basher ni BBM ha, kasi namatay din si Pilita Corrales. Hindi po si Pilita Corrales. Hindi po si Pilita Corrales ang basher ha, porkit may namatay si Pilita agad. Hindi po si Pilita ang basher ni BBM. Kasi namatay si Pilita Corrales, kanina lang nakita ko ha. Yung Asia's, ano ba yon tawag dito? Hindi Asia's Nightingale, si ano yun? Lani Misalot siya. Pangalan ni Pilita Corrales na anong tawag sa kanya sa Pilipinas, yung bakit ako mahihiya? Yung si Pilita yon. Pero ito si Sandra Cam. Ako po yung kaibigan ni Laila de Lima na naglabas ng video na 6 video nila ni Junel. Si Sandra Cam po. Kilala nyo si Sandra Cam? Yung walang leeg. Sumalangit sana ang kaluluwa niya, pero hindi hindi lalangit ang kaluluwa niyan, mga kababayan. Hindi mapunta sa langit sa dinaming ginawa niyan. Kahit si Laila de Lima, hindi mapapatawad ni Laila de Lima yan si Sandra Cam. Ito, Sandra Cam. Kung alam nyo kung anong ginawa ni Sandra Cam kay BBM at kay Martin Romualdez, nako, mahirap na. Ito na mga kababayan. Balita. Pumanaw na kahapon ang dating board member ng Philippine Charity Sweepstakes Office at whistleblower na si Sandra Cam sa edad na 64. Naku. Ito ang inanunsyo ng namatay, 64 years old. Mahilig to sa magic sarap. Niyang anak sa isang Facebook post. Ilan anya sa mga parangal na nakuha ng kanyang ina ang Dangal ng Bayan Award na tatanging Filipina na sumusulong sa pagtulong at paglaban sa korupsyon at Outstanding Asian Public Servant and Educator in the Philippines. Si Sandra Cam ay naging whistleblower sa umano'y katiwalaan sa PCSO at pagkakasangkot ng ilang politiko sa naturang anomalya. So, hindi po yun, kulang po yung balita niya. Si Sandra Cam po ang isa sa kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa ni Sandra Cam. Ay nako, magulat kay mga kababayan. Ito Sandra Cam. To BBM. Nako, kung marinig, huwag kayo magalit sa akin ng mga kalahi ni Sandra Cam ha, kasi alam nyo po kung paano niya birahin si BBM. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalustos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Alam mo, Sandra Cam, namatay ka na nga lang, putang ina mo. Ito ako masasabi ko sa'yo, kung malaki ang utang na loob ng mga Marcos kay Duterte, ito ang masabi ko sa'yo, sumaimpyerno sanang kaluluwa mo. Ito yung masasabi ko sa'yo, sino bang nagpondo kay Digong nung tumakbo siyang presidente, wala naman siyang pera bukod sa mga bigay ng mga drug lords? Anong sabi ni Digong bago siya tumakbo? Ngayon sabihin ninyo na ang mga Marcos ang walang utang na loob sa mga Duterte. Pagipakita ko sa inyo video dito na sabi ni Digong, wala akong chairman, wala akong mayor, si Aimee lang ang tumulong sa akin, nagbigay ng 10 million, utang daw niya, hindi ko alam kung saan niya galing inutang. Wala akong congressman, wala akong barangay captain, mga Marcos lang ang tumulong sa akin. Tapos sabihin mo, utang na loob ng mga Marcos na naging presidente si Marcos, utang na loob ng taong bayan, hindi si Sara. Kasi kung si Sara lang ang buboto kay BBM, hindi mananalo si BBM, mananalo si Lini. Kahit pagsamasamahin mo yung angkan ng mga Duterte, hindi kayang panalunin ng mga Duterte si Marcos.
Utang ni BBM sa taong bayan ang pagkapanalo sa kanya, hindi niya utang sa mga Duterte. Yan ang totoo. Yeah. Kayo, tanungin ko kayo, patakbuhin niyo si Sara pagka-presidente at pabutuhin mo yung pamilya niya lang. Tignan niyo kung magiging presidente yan. Utang ng taong bayan ni Marcos yan, yung boto sa kanya. Hindi ang mga Duterte ang nagpapanalo kay Marcos. Yeah. Baka magulat kayo. Sasabihin mo walang utang na loob ng mga Marcos kay Duterte. Baka ang Duterte ang may utang na loob sa mga Marcos. Bago si Digong tumakbong presidente, wala siyang pera. Marcos ang tumulong sa kanya. Bago si Digong tumakbong presidente, kung wala ang Marcos na convince sa kanya, pati kay Sara, hindi magiging presidente at vice president yung mag-ama. Ilang beses kinausap ni Amy yan. Sara, Inday, ikaw magpresidente, si BBM na lang mag-vice. Anong sabi ni Sara? Ayaw ko magpresidente kasi kapag magpresidente ka, tapos hindi ka naman marunong, walang mangyari, Mr. Chair. Di ba? Yun ang sabi ni Sara. Ang pagtakbo ng presidente, hindi yan pwedeng pag-isipan lang 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, kasi kung presidente ka, tapos mag-drive ka ng eroplano, ikaw piloto, ang pasahero mo buong Pilipinas, tapos hindi ka naman piloto kasi mayor ka lang, babagsak kayong lahat. Mr. Chair, alam nyo, mas masakit ang iwan ng boyfriend o girlfriend kaysa sa ma-impeach sa Congress. Diba? Yun ang totoo. Ilang beses binalik-balikan ni Amy yan para patakbo yung presidente si Sara. Tumanggi. Kasi hindi daw niya alam. Hindi Ako man magpa-check up sa mental. Si Digong ang ipa-check up ninyo kay wala ng fentanyl doon. Nakaban ang fentanyl sa Europe at sa Amerika. Sabihin ninyo, di ba? Diyos ko. Sasabihin ni Sandra Cam, may utang na loob ang mga Marcos. Ma'am Lynn Hirikawa, maraming salamat sa 500 yen super sticker. Thank you so much. Ay, Diyos ko. Sasabihin ninyo, mga Marcos, walang utang na loob sa mga Duterte. Bakit panood ko sa inyo ito? Ito Ang loob ni kanino, except for about 3 or 4 persons. Sino po yun? Jaime. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan. Kitang ina naman kasi. Mas malakas pa yung tugtog kaysa sa nagsalita sa video eh. Ang bububo, kaya walang views Hayop na nilalang na yan. Mas mataas pa yung... Nagbawalan ka pero yes, di ba? Kaya imbis na Dito si Jaime. Palakpak kayo, kaya nandiyan. Utang ina laki. Bakit kasi lagyan ng tugtog? Hindi man magjuwa si Amy at si Digong. Nakakabuisit, mas malakas pa yung background music kaysa sa sinasabi ni Digong. Nakakabuisit yung ganito. Duterte, tinulungan ni Amy. Wala ako. Ito natin sinabi ko naman ng loud and clear na ito yan. tama. Bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Manang tapatin mo. Pinoy. Lagi akong Sino ba? Bakit sinabi ko na? Wala akong utang ng loob ni kanino except for about 3 or 4 persons. Sino po yan? Jaime. Bakit ako nanalo? Heard about Jaime Marcos? No problem. Ito sa inyo, Jaime. Sino sa inyo nagsuporta sa akin? Si Juan or Juan. Wala akong barangay captain. Wala akong congressman. Wala akong pera. Si Jaime pa ang nagbigay. Utang daw niya. Sabi niya, inutang daw niya. Si Jaime supported me. Ngayon sasabihin ni Sandra Cam, mga Marcos walang utang na loob sa mga Duterte. Utang ina. Mahirap maging presidente ang mayor ka lang. Magandang iboto ngayon, dumaan kapag ka mayor, congressman, gobernador, senador. Mahirap kasi maging presidente, ang mayor lang ang pinanggalingan. Kailangan malaman mo din hanggang pataas ng pataas. Kayo, mapopromote ba kayo sa trabaho kung hindi kayo mag-umpisa sa baba?
Mahirap ba diretso kang manager o magiging CEO ng company kung hindi ka mag-umpisa sa cleaner? Yeah. Yun ang totoo, mga kababayan. Kaya tigil-tigilan nyo ko. Kaya tignan nyo, yung Sandracam, yung biek na traidor na nagpalabas ng video ni Laila de Lima at ni Junel. Si Sandra Campo ang kadahilanan kung bakit nakulong si Laila de Lima. Di nyo alam? Si Sandra Cam ang kadahilanan. Kaya galit na galit si Laila de Lima dyan. Naghingi nga siya ng sorry nung nakalaya si Laila eh. Kala niyo hindi totoo. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente. Walang Marcos na presidente. Ikaw nga ilang beses ka tumakbo, hindi ka nananalo. Hayop. Yeah. Sino maniwala sa'yo? Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Aliado ng pamilya kinumpirma. Na nga. Sinasabayan nung kami nasa Davao, prayer rally, may sabay si Tambaloslos. Kilala niyo ba kung sino si Tambaloslos? Wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. Walang Marcos na presidente ngayon. Ikaw ang nawala ngayon. Yeah? Yan mahirap sa inyo. Dati si Harry Roque, dating kakamping, nabigyan lang ng pugo ng milyon-milyon, nag-iba ang ihip ng hangin. Dati galit na galit si Roque kay Duterte. Yeah? Galit na galit si Roque kay Duterte. Sabi nga ni Roque, ganyan ba ang klaseng presidente na iboto ninyo, kriminal, mamamatay tao? Mas mabuting iboto nyo si Leni. Nung nanalo si Digong, nabigyan ng project sa Pogo at nakatanggap ng milyon-milyon. Aba, nagulat ka. Naging DDS bigla ang bobo. Yeah? Ayun, nagtago. Yeah? Totoo yan. Si Harry Roque, dating kakamping ang putang inang Barney na bakla na yan. Ayaw pa umamin. Pero pag niyakap-yakap ka nung jowa-jowa mong ka joint account, aba, tumitili ang lolo nyo. Diba? Nabigyan ka lang ng pondo sa Pogo na milyon-milyon na hindi mo maipasa ang dokumento kung saan galing. Aba, naging DDS. Diba? Dito tayo, mga kababayan. Meron na naman akong tapos na tayo dyan kay Sandra Cam, namatay na yan.